I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, ayan. Siyempre, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong upload videos mga kababayan. Iba naman ito, no? Ito tungkol ito guys sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Dito po sa economic provision. Kung ako tanungin nyo, talagang super agree ako. Sabi nga ng iba, ng karamihan, actually mga kababayan, dapat palitan ng 1987 Constitution ni Corimao, no? Dahil maraming depekto, yun ang sabi. Lalo na po sa economic provision, yung restriction doon dapat matanggal. Kaya nga, yun po ang kumbaga, ang inaasikaso ngayon ng Kongreso at saka Senado. Sa Kongreso naman, nasa third reading sila, dyan po sa economic provision. Pero dito kay Attorney Gadon, kay Secretary Gadon, mga kababayan, bukod po sa economic provision na papalitan, dapat daw pati political, ano? So dahil dito mga kababayan, pagdating sa tsa-tsa, marami sa atin ang may gusto talaga, no? At mayroon ding ayaw. Yung may ayaw, walang iba kundi ang anti-Marcos yan, lalo na po ang kulay yellow, no? At sa ngayon, dumagdag yung kulay berde na yung mga asong tumatawal sa social media na walang ginawa kundi maninira ng maninira, mag-spread ng fake news, ayan. Tapos nakikialam sa my channel, na hindi naman sila pinakaialaman. O, di ba? Meron mo yun. So, dahil dyan, mga kababayan, kung noong 2022 at 2023, paunti ang mga hindi sang-ayon sa tsa-tsa. Pero dahil siguro na waswasan sila sa kanilang kaisipan at na-explain sa kanila ng mabuti at maganda ang outcome nito, lalo't mga pagdating sa mga foreign invest, ay marami talagang mag-i-invest dito kung mapapalitan ang restriction dito sa economic provision, mga kababayan, no? Hindi lang po diyan, makikreate ito guys ng madaming trabaho talaga at lalong lalago ang ekonomiya ng bansa, no? Lalo't ngayon, interesado ang mga foreign country na mag-invest sa atin dahil po dito sa panghikayat, pag-i-encourage ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So, nasana po, soon as possible, matapos na po yan. Actually, ang sa Kamara na sa third reading. Ewan ko dito sa Senado, hindi pa yata naumpisahan, itong pag-amyenda sa economic provision. Katulad po ng sinabi ko guys, basahin ko yung mga Pilipino ayon po sa survey, no? Bago nyo panoorin yung sinabi ni Secretary Gadon. Pakinggan niyo ito, maganda yung suggestion niya mga kababayan, ha? At basahin ko din po guys na sa third reading na po ang pag-amyenda ng economic provision. Totohanan lamang ang ating isiniwalat dito, ang ating updates dito, hindi fake news dahil real ang ating mga sources. Okay? Sa mga nagbabas sa administration, no, kung wala kayong masabi, itikom nyo na lang yung bunganga nyo, magtanim na lang kayo ng kamuti. Huwag na kayong makialam kung ano ang plano ng gobyerno dahil hindi po kayo ang pangulo. Mahiya-hiya kayo sa mga sarili nyo. Tahol kayo ng tahol kahit saan. Okay? Huwag kayong makialam kasi hindi nila pinapakialaman yung buhay ninyo. Kung ano ang magandang programa ng Marcos administration, out na po kayo doon. Kaya mahiya-hiya kayo sa sarili nyo. Doon kayo sa puon nyo, sumuporta. Hindi po sa mga Marcos vlogger supporters. Yan ang hirap sa inyo, pakailamiro kayo. Manang-mana kayo sa puon nyo. So yun guys, panoorin nyo at pakinggan nyo itong babasahin ko. Okay? Eto na. So katulad nito mga kababayan, basahin po natin, sabi po ng Pilipinas Today, and dito sa RBH number 7 sa Philippine Constitution, tungkol dito sa economic provision, Sabi po dito mga kababayan, aprobado na sa ikatlong huling pagbasa ang Kamara de Representantes ang resolution of both House RBH number 7 na naglalayong ambidahan ang restrictive economic provision ng 1987 Constitution.
Noong Pebrero 19 nang hinahain sa Kamara ang kontrobersyal na solusyon ng may akda nito ng Senior Deputy Speaker ng Pampanga Representative Arlio Gonzales Jr., Speaker and Quezon's Representative Deben Suarez, Majority Leader Manuel Jose Dalipi at iba pang leader ng mababang kapulungan. Sa ginanap ng kabutuhan, 288 kongresista ang pumabor at sa RHB Number 7, 8 ang kumontra habang 2 naman ang nag-abstain. Kilala po natin kung sino itong mga to, no? Mga anti-government po ito. So, 288 ang sang-ayon. So, ibig sabihin na intindihan nila kung bakit tanggalin ang restriction sa economic provision. Dahil ito malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa, especially sa mga foreign na mga banyaga, no? Na mag-invest dito. We have paved the way and created a turning point for our nation, masayang inihayag ni Romualdez. This is more than just an economic imperative. It is the clarion call to action that resonates with the aspiration of the Filipino people for more prosperous and secure future, dagdag po niya. So yan mga besyang, ano kaya ang mapalagay nyo dito, no? So alam nyo, mayroon akong naitatanong, no? Bakit itong 1987 Constitution, mga kababayan, sa panahon ni Corimao, ang bilis nilang palitan, no? Pero sa ngayon, bakit kahirap-hirap? Bakit kaya, no? Kasi maraming kontra, no? Ang mga kumukontra talaga yung mga pro Corimao. Pero dito natin makikita ang mga taong ito walang malasakit, sa pagpapaunlad ng bansang ito. Kaya nga sabi ko, Marcos lang ang sakalam. Yung iba kasi mahilig papasok ng ibang bansa para payagan ng maglayag dyan sa Western Philippines. Lalo na yung si Boy Pantanol, talagang sakit sa ulo yung dinulot niya, sa totoo lang. Kaya yan ng mga China ngayon, malakas ang loob. Kung bakit hinaharas ang Philippine Coast Guard natin, kasi kagagawa ng yan, ni Boy Pintanil. Pinayagan niya kasi dyan ang mga chikwa na nagmaglalayag. Ayan yung secret deal nila Alam nyo naman siguro yun. Lalabas ko rin dito yan. No? But anyway, sabi po dito, ayan ang nag-vote, 288. 8 ang hindi pabor, 2 ang nag-abstain. Ayan, RBH number 7, aprobado na ng Kamara. This change is ratified by our people in plebiscite will greatly boost their measure, including our president investment mission abroad. Yes, tama po yun. Which have generated actual investment and pledged in the billions of dollars and created thousands of jobs, sabi ni House Speaker Martin Romualdez. So, ito pa mga kababayan, titingnan natin ng survey kung ilan ang pabor sa Chacha. So, basahin po natin muna mga base, Ang sinabi po dito mga kababayan, padami ng padami, tila hindi na mapigilan ng pagdami ng Pinoy na pumabor sa pag-amyenda ng Economic Provision 1987 Constitution. Base sa resulta ng mga survey na isinagawa nitong nakaraang 3 taon. Ito ay base sa pagpupursigi ng Kamara de Representante sa liderato ni Speaker Martin Romualdez na simulan ang proseso sa pag-amyenda ng restrictive economic provision ng saligang batas na hinintay ng mga foreign investors bago sila magbuhos ng kapital dito sa Pilipinas. Tingnan nyo mga kababayan. Alam nyo, pag ito natapos ang economic provision, maganda na ang batas na ito. Nako, alam nyo, hindi lang po ang mga anti-Marcos sa makikinabang, kundi lahat yan. Anong sabi ni Pangulong Marcos Jr. in behalf of 110 million Filipinos, lahat yan makikinabang, pati sa mga apuha-apuhan nyo. Pag lumago ang ekonomiya ng bansa, sinong papasalamatan nyo? Natural, una-una ang Panginoon, pangalawa ang Marcos administration at ang Pangulo. Diba? Kasi gumagawa siya ng kaparaanan Hindi niya naman siguro gagawin kung ikapapahamak ng Pilipinas. Kayo naman, 'di ba? Huwag kayo masyadong maging bitter. Tumulong na lang kayo kaysa kayo, puro kayo paninira. Wala kayong mapapala diyan. Pag yan nagtagumpay, ay naku, kakahiya naman sa inyo. Dahil pakikinabangan nyo rin yan, 'di ba? Anong sabi, ilan Pilipino ang agree? Yan. Philippine Constitution, Pinoy na pabor sa Chacha, dumarami taon-taon. Nakita nyo dito? Sabi ng Pilipinas Today. 31% noong 2022. Poll Asia yan noong 2023, 41. Ay, tumaas 10.
10%. Ngayon naging 41. O, poll issue pa din yan. O, ito, 2024, lalong tumaas. Di kayo naloka? O, Tangerie, ang nagsurvey, 52% nasang-ayon ang mga Pilipino. Pabor sa Chacha. Kung ako, ayon po doon sa aking napanood ng mga abogado, palitan na ang 1987 Constitution. Sa batas na yan, dapat palitan na. Matagal ng panahon. Well, ako guys, kung saan ang mahal na Pangulong Marcos Jr., doon ako. Kasi pinaka-real source yan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. pag nagsalita, no? So kayo, saan kayo? Natural, ang mga anti-Marcos, disagree yan. Kasi walang pakialam yan sa paglalago ng ekonomiya ng bansa, kundi pansariling interes lang ang kanilang inaatupag. Yan sila sarili yan. Bulsang inatupag. Kahit sabihin mo tumulong na ang Marcos administration sa bawat region ng Pilipinas, sabihin nila, kurap yan. Biro nyo yun? Ganun palang sinabi nila, hindi sila masaya pag nakakatulong ka sa mamamayang Pilipino. Hindi talaga sila masaya. Pero wag ka, kung puon nila ang magbigay ng tulong noong pandemic na ayuda, wala silang masabi. Tuwang-tuwa. Pero ngayon, dahil anti-Marcos sila. Kasi ano ang mga itsura nila, anong mga buhay nila, nga. Kasi sobrang inggit, ayun, hindi nila nakayanan, nanigas na. Ganyan sila Kaya kung saan na lang sila nagtatahol sa social media. Wala sila talagang malasakit sa mamamayang Pilipino. Mga madadamot ang mga yan. Ayaw nila magbigay or timubitsin or magic sarap sa kapitbahay. Ang dadamot. Di ba? Yan ang mga sakim. So yun guys, anong masasabi nyo? Ako lang masasabi. Agree ako. Kung gusto lang kung pwede na sana, buong 1987 Constitution, palitan na lang di ba? As long as Marcos ang nakaupo, ay sigurado tayo yan, 100%. Makakaasa tayo na sa right track tayo. Magaling ang Pangulo So dahil dyan mga kababayan, see you again on my next upload video. So yun guys God bless Philippines. Panoorin natin ang sinabi ni Attorney Gadon, Secretary Gadon. Eto na. Na ipasa na sa third reading ang House Bill number 7 na kung saan ay pinag-uusapan nila ang mga dapat na amyendahan sa konstitusyon. At yun nga ay ang economic provisions tungkol sa education, sa infrastructure, at sa advertising, at iba pang mga economic provisions. Pero para sa akin, ay hindi lamang ang economic provisions ang dapat na palitan sa ating konstitusyon, sapagkat dapat ay atin na rin samantalahin ang pagkakataon na ito upang baguhin talaga ang dapat kinakailangan baguhin sa konstitusyon. At dyan ay kasama ang politikal. Kagaya na lamang ng termino ng mga LGU, ng mga mayor, 3 taon lamang. Isipin nyo sa 3 taon na yan, ang unang taon ay mag-aaral sila at aalamin kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga bayan at munisipyo at yung mga kinakailangan gawin. Pangalawang taon ay doon pa lamang siya mag-uumpisa ng mga proyekto o mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang kababayan at ng kanilang mismong bayan. Ngayon, yung pangatlong taon ay nagugugol lamang sa pagkakampanya para sa susunod na eleksyon. Kaya hindi ito talaga ayon sa ikabubuti ng ating bayan at ng mga munisipyo na ang termino ng mayor ay 3 taon lamang. Dapat yan ay isabay na lamang sa termino din ng presidente para meron silang malawak na panahon upang pag-aralan ang mga bagay-bagay sa kanilang nasasakupan at upang yan ay makagawa sila ng mga tamang hakbangin at upang ma-implement nila ang kanilang mga nais na programa. Sa 3 taon, yan ay hirap na hirap. Kaya sino ang talo dyan? Ang taong bayan at ang kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan dahil hindi nabibigay ng tama ang serbisyo ng mga mayor. Kaya dapat ay 6 na taon din ang mga mayor para maganda ang implementasyon ng kanilang
ng kanilang pamahalaan. Kaya dapat ay 6 na taon din ang mga mayor. Yan ang isang dapat na bagbabago sa ating political provisions ng konstitusyon. Maraming salamat.